Mga kababayan, mabuhay! Ito si Pastor Conrad Tolosa, sumasa inyo mula sa Institute of Christian Thought. Ang kasalanan, kailanman ay hindi magiging katanggap-tanggap sa banal na Diyos. Lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Roma 3:23 at Roma 6:23. Ang tanong ay ito, paano tayo mapawawalang sala ng Diyos upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa Kanya? 400 taon ang lumipas nang muling magkaroon ng propeta sa bayan ng Israel matapos pumanaw si Malakay. Mula sa ilang, narinig ang malakas na hiyaw ni Juan Bautista. Magsisi kayo ng inyong kasalanan. Malapit na ang kaharian ng Diyos. At noong panahong iyon, dinalaw ng isang anghel si Birheng Maria, na kasintahan ni Jose. Sinabi ng anghel na dadalhin ni Maria sa kanyang sinapupunan ang uupo sa trono ni David na maghahari sa bayan ng Israel magpakailan paman. Nang mapag-alaman ni Jose na nagdadalang tao si Maria, minabuti niya na makipagsira sa kasintahan ng palihim upang ito ay hindi mapahiya. Subalit bago magawa ni Jose ang bagay na iyon, binigyang liwanag ng anghel ang kanyang isipan. Sinabi ng anghel kay Jose na pangalanan niya ang sanggol na Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. Sa Hebreo 9:22, sinasabi na kung walang daranak na dugo, walang kapatawaran. At sa Levitico 17:11, matututuhan natin na ang buhay ng isang nilalang ay nasa sa dugo, at dugo ang panaklob sa kasalanan na pinag-utos ng Diyos na gamitin ng sinumang lalapit sa kanyang harapan. Ang Abu Sayyaf ay nasa listahan ng mga Amerikano bilang terorista sapagkat napakaraming beses na sila ay nagkamal ng milyong-milyong piso dahil sa pagtubos sa kanilang mga naging biktima. Hindi mahalaga sa Abu Sayyaf kung sino ang nagbayad ng tubos. Basta may nagbayad, tapos ang kwento para sa kanila. Ang buhay ni Kristo ay mahalaga pa sa buhay ng lahat ng makasalanang tao sa buong mundo sapagkat ang kanyang buhay ay walang bahid. Walang anumang karumihan. Sa mata ng Diyos, walang katumbas ang buhay ni Kristo. Wala nang iba pang katanggap-tanggap sa Diyos bilang pantubos sa makasalanang tao kundi ang buhay ni Jesus. Dumanak ang dugo ni Kristo sa Kalbaryo. Sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo, ang nagsisising tao ay mapapawalang sala at siya ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos dahil sa katuwiran ni Jesus na babalot sa Kanya. Panahon na upang harapin ng mga Pilipino ang kani-kanilang personal na responsibilidad. Ang 14 na artikulo ng Biblical Christian Worldview ay ito. Ang tao ay tatanggapin ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ito si Pastor Conrad Tolosa, sumainyo mula sa Institute of Christian Thought.